1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo syempre ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Happy Valentine's Day po sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Sa mga loves ko, sa mga makasolid na makamama Sam dyan. And then, of course, syempre, sa inyong lahat ng mga mahal ninyo sa buhay, di ba? Kamag-anak, kapatid, lovers, kabit, o yon. Lahat-lahat. So, happy Valentine's Day po. Sana ma-enjoy ninyo yung araw ninyo with your someone. O, di ba? So, yon. So, sana everyday yan. Hindi lang ngayong February 14 ang OA ninyo, ha? So, but this day is a special day. Kaya naman ngayong araw na to, special din ang chika ko sa inyo ng bonggang-bongga na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon bago kayo mag-mot-mot. So ito ang ating mga chikang pasabog. Para sa una natin chika, Miss Universe Venezuela 2026 na si Clara Vegas. Oho. Ayan nga, rumampa sa New York Fashion Show. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, bongga. Oho, magandang publicity yan para sa pambato ng Venezuela ngayong taon na to dito sa Miss Universe. At ngayon pa lang nakikita na natin na talaga namang ume-eksena siya ng todo-todo. At ayan nga, ngayon pa lang ay nagpapaandar na. Siyempre, runway is a practice for pasarela, di ba? So, parang dito makikita mo kung gaano ka magpo-project at ano nga ba ang feeling, di ba? Kung paano ka harap sa maraming tao. So, self-confidence ang matututunan niya dyan na i-manage, o, di ba? So, plus, nandoon na alam na natin ang Miss Universe ay nasa New York na. Oho, kaya isa tong magandang publicity para talaga sa pambato ng Venezuela ngayong taon na to. At plus, eto nga, maganda si ate ha. Mukha talagang may laban ang kanyang beauty sa Miss Universe. And then looking forward ako kung ano ang magiging eksena, ganap o paandar ng pambato ng Venezuela ngayong taon na to sa darating na Miss Universe. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Kaya, abangan natin siya. Oh, good luck. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan ngayon, after nga daw ng reigning ni Crisna Gravides bilang Miss World Philippines, so tingin daw ba natin ay magbabalik kaya siya sa mundo ng pageantry? At tingin daw ba natin, dapat nga bang sumali si Crisna sa Miss Grand Philippines? Ay nako. Sa ngayon, parang feeling ko hindi pa siya makaka-join kasi meron pa siya Miss World Asia, di ba? Yung kanyang duty and responsibility as a Miss World Asia. Alam naman natin na very active ang Chris na doon at talagang tinitingnan din siya ni Madam Julia na alam mo yun, sama ka dito, sama ka doon, yung mga ganon. Kasi may mga invitasyon sa kanya mula sa ibang bansa at ayun, di ba, nakikita natin, nakasama siya ni Oppo. Bongga yan. Pero sabi ko nga, kung gusto niyang bumalik, I think tama na magpunta siya sa Miss Grand. Kasi ang beauty niya kasi ay talagang pang grand. Oh, di ba? Alam naman natin kung paano to mag-execute at alam natin kung paano to kumabog, lalo na pagdating sa kanyang mga paandar at pasabog ay talaga namang masasabi ko, wow, oh, iba talaga ang Crisna. Nakita ko si Crisna in person, hindi naman siya yung masasabi mo na wow, ang ganda-ganda niya. Very typical na Pinay beauty, pero kapag naayusan mo, talagang masasabi mo, ay, ang ganda. So, yon. At doon ako excited kung paano nga ba niya ipapackage uli ang Pinay Beauty Queen o Pinay Beauty sa international stage, o, diba? So, I hope na sana makita pa natin si Crisna na mag-join one more time sa isang national pageant. Kung hindi man Miss Universe, I think wag Miss Universe eh. But
if na magmi-Miss Universe siya, pwede siya sa Miss Supranational. Sa totoo lang, gusto ko yung mga ganitong beauty na pinapadala sa Supranational kasi very Pinay, lalo na kung sa Europe ginagawa ang pageant, di ba? So, mas napapackage kasi yung Pinay beauty. Kaya sabi ko, okay din lang naman. But let's see kung ano ang magiging decision niya in the future kung eto nga ba si Chris Nagravides ay balak pang mag-join sa isa pang national pageant after ng Miss World Philippines. Di ba? Siyempre, para naman sa sumunod nating chika, ito din, pinag-uusapan sa social media kung ano daw ang tingin ko sa pambato ng Batangas. Sa Miss Universe Philippines, si Ala A. Ala A. Di ba? Ganyan ang mga tono ng mga taga Batangas. Pero ako kasi para sa akin, maganda naman, maganda siya. Kung ganda ang pag-uusapan, may ganda, may ibubuga. I love her styling na parang bubbly yung dating. Alam mo yon na parang look at me, di ba? So, yon. Pero syempre, hindi lang naman dito masusukat yung galing ng isang kandidata. Kailangan talaga magpakitang gilas siya, the way kung paano sumagot sa Q&A, mag-perform, at syempre, paano i-execute yung kanyang mga eksena dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Hindi magiging madali para kay Miss Batangas, pero naniniwala ako na kaya naman. Di ba? May ibubuga kasi may beauty. So, napaka-importante kasi sa isang beauty contest na may beauty ka talaga. Maliban doon sa matalino ka, kailangan yung ganda mo nag-uumapaw, hindi ordinaryong ganda lang. Kailangan may tinatawag na extravaganza, katulad ni Maria Atisa Manalo. Nako, pag nakita mo si Maria Atisa Manalo, talagang masasabi mo, wow, ang ganda, ang Diyosa, at walang makakatanggi talaga sa beauty na meron siya. At ayun ang gusto kong makita natin dito sa magiging pambato sa Miss Universe Philippines. Kaya good luck sa kanilang lahat at good luck na rin sa pambato ng Batangas. Maganda naman yung personality. Parang feeling ko may ibubuga. So, eto ang sumunod na chika. Sabing ganon, Binibining Pilipinas Legacy. To Miss Universe Philippines. So, syempre, si Bella Ismael o Isabella Ismael para naman sa kanyang tita na dating Miss Universe na si Margie Moran. And then, ang dating Miss World na si Carolina Subiano, ang kanyang anak naman ay si Ashley Subiano na magjo-join ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito, congratulations, kasi di ba parang may mga pamangkin at anak sila na talagang gusto talagang ma-achieve ko ano ang na-achieve ng kanilang mga relatives. So, ng nanay at tita. So, yon. So, why not? Di ba? So, ngayon nakikita natin nandito sila. Pero, syempre, hindi naman porket anak sila ni ganito, anak sila ni ganyan, ay panalo na. So, syempre, dapat paghandaan. Kasi, syempre, iba yung ipinakitang performance ng nanay at tita noong time na lumalaban sila. At iba ng generation ngayon. Kasi sa generation ngayon, maraming maganda, maraming palaban, marami ang talagang e-eksena. Pero syempre, looking forward ako kay Bella Ismael. Looking forward ako kung paano niya i-execute to. Ngayon, medyo challenge para kay Bella Ismael ang pag-compete niya dito kasi from first runner-up sa Miss Universe Philippines ngayon, nagbabalik siya, medyo parang nakakatakot, di ba? Kasi meron tayong mga kandidata na nakikita na, baka kabugin ito si Bella. Ako, tiwala naman ako sa performance ni Bella. Kasi parang feeling ko performance talagang kakabog yan. Talino, may talino. Kaya na magkakatalo na lang talaga dito sa ganda. Yung kasi parang ngayon ang Miss Universe, gusto nila, kailangan may beauty ka eh. Bukod doon sa matalino ka, hindi nila masyado pinofocus ang kanilang winner sa talino ng candidates. Kailangan maganda ka talaga, may ibubuga yung ganda mo. So, yon ang pinapackage kasi ngayon ng Miss Universe, lalo na sa organization na to. But syempre, iba pa rin kapag total package ka talaga. At parang feeling ko doon medyo mahihirapan si Bella Ismael. But let's see kung destiny niya to, Kung para sa kanya to, Ang importante, nag-try siya one more time. Kumbaga, sinagot niya yung gumugulo sa utak niya, what if?
Di ba? So, kasi, syempre, what if kung hindi mo tinry, tapos ikaw pala yun, no? Di ba? So, yun. So, ngayon, at least, kung ano man ang maging resulta, win man or lose, at least, tinry niya uli one more time at nasubukan niya. So, hindi siya natakot na, ay baka kasi matalo ako eh. So, at least ginawa niya yung best niya. At yun yung kailangan talaga nilang gawin. At dito naman kanina pa to sa anak ni Carolina, si Ashley. Hindi lang naman to bago sa kanya ang pagsali sa isang mga national pageant kasi nanggaling na siya sa iba't ibang klase ng pageant. Compete na rin siya sa international pageant. But ako, para sa akin, siguro kung ano yung nakita niya doon, na experience na parang feeling niya ay malito, baguhin niya. Tapos, siguro, ang styling, kasi dapat aware siya kung saan pageant ba siya lumalaban, ito ba ay kailangan ba ganito, kailangan ba ganyan. So, dapat ang nasisilip niya na kung ano yung kulang, kung ano ang mali doon sa ginawa niya during na lumalaban siya at bakit hindi niya nakuha to. Ngayon, may ganda naman eh. Andiyan, may height, di ba? May talino. So, kailangan talaga i-compose niya yung sarili niya at i-prepare niya yung sarili niya kung paano niya i-involve o kung paano niya ita-transform doon sa klase ng pageant na sinasalihan niya ngayon. At let's see kung kakabog na ba ang beauty niya ngayon sa Miss Universe Philippines, di ba? So, congratulations ngayon pa lang kasi official candidates na sila and then aabangan natin yung kanilang magiging eksena. Job well done and good luck. Di ba? So, yan. Kasi di ba maging official candidates ka dyan, hindi biro yan. Pero yung alam mo na talagang kung paano kakakabog ay medyo ayan, talagang kaabang-abang. Pero ito ang kaabang-abang, pati mapupunta ng Myanmar para sa official appointed na si Miss Grand Myanmar noong 2024 na magkukumpit ngayon sa Miss Universe. Bongga ha, di ba? Ako para sa akin, para silang may attitude, charot, hindi. Hindi ko alam kung paano nila ta-transform yung sarili niya from the grand to universe rather. Naging maingay ang kanyang pagiging second runner-up sa Miss Grand and then naging maingay yung laban niya doon dahil ang dami niyang gusto na ginawa na hindi po pwede, katulad na lang halimbawa yung national costume niya. Gusto niyang iakyat sa stage yung yung kabayo. Ang bigat-bigat pala noon, kilo-kilo pala yun. So bakit kasi gumagawa ng ganon? So isa yun sa mga kinagalit niya. And then pangalawa, yung hindi niya pagkakapanalo. Hindi naman siya umiiyak dahil hindi siya nanalo ng Miss Grand. Pero yung hindi daw nabigay yung power, power of the country of the year, ganon sa Myanmar. Ang batikos naman sa kanya doon ni Mr. Nawat ay nandaya kasi sila. Charot. So, yan. Anyway, so ako, para sa akin, isa tong magandang opportunity for her na ipakita niya sa lahat na hindi siya attitude. Isa rin tong magandang opportunity na ibangon niya ang sarili niya mula doon sa pagkakadapa at naging maintriga. Kumbaga parang na broken heart siya, edi tumayo siya at lumaban. So, ayun yung maganda dito. And then, tignan natin kung ano ang magiging eksena niya kung sakali siyang ipapadala ng Myanmar sa Miss Universe, kung makasabay nga ba talaga ang beauty niya, kung maka-eksena nga ba siya ng bonggang-bongga, at kung paano niya paghahandaan itong laban niya. O, di ba? So, good luck and let's see. O, di ba? So, ngayon, si Fatima naman, happy naman ako dahil sabi nga ni Gloria Diaz. So, keep going. Diba? So, ayun yung ginagawa ni Fatima. Correct. So, laban. Pero ito, mas umaariba at mas lumalaban. So, pambaton ng Sultan Kudarat na si Jen Rose Gomez Javier, Mama Sam, tingin mo, panalo kaya ang mga paandar niya? Just go. Diba? May eksena siyang ganon. Photoshoot. To be honest, syempre bilang isang kandidata sa isang beauty pageant, kailangan may paandar ka, kailangan may pasabog ka. At yun yung napansin natin sa kanya kasi meron siyang pa-eksena at nakita natin yung beauty.
So, sabi ko nga, mapa-picture, mapa-video, maganda talaga siya. At parang feeling ko tama yung ginagawa niya na ngayon pa lang mag-ingay ka, gumawa ka ng ingay kung gusto mo manalo. At yun naman yung importante. Dapat yung mga candidates kasi, bukod doon sa may ganda talaga kayo. Kasi ito yan sabing gano'n, bakit hindi pinapansin yung ibang kandidata? Totoo naman, maganda sila. Pinapansin sila, maganda sila, pero hindi ka konbinsado sa galawan nila. Ayun yun, isa yun sa mga parang nagpapahold sa mga vlogger na parang, okay, so maganda siya, pero hindi nakukonvince na parang i-promote siya or gawan siya ng ingay. Hindi katulad ni Sultan Kudarat, di ba? Ayan, si Sultan Kudarat, una, bigla siyang umattend sa appearance niya dito sa contract signing. And then, marami ang namangha kasi parang, wow, ang ganda, di ba? So, doon, nakita yung charm niya. So, yon. Plus, biglang nagpasabog sila sa social media, ay ang ganda pa rin ng eksena niya. So, konbinsado ka na parang, okay. So, aabangan mo na lang sa kanya yung magiging performance niya, Q&A niya, and then kung ano pa yung mga magiging paandar niya. But for now, dahil nagbigay ka ng ganyang hit, syempre, excited ang tao sa'yo. At kahit ako, hindi ko naman siya kilala, pero na-amaze ako doon sa nakikita ko sa kanya. May convincing na, ay maganda siya. Pwede siyang pan-charm. Hindi pang universe, pero charm pwede. Di ba? Kasi syempre, di ba, parang ano ba, kaya ba neto ang universe? O sige, lalaban siya for the universe crown. Pero kung hindi man siya swertihin doon, alam mo na pwede mo siyang i-appoint or pwede siyang ilagay doon sa ibang title. Katulad ng Miss Charm. Kasi may charm, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, yung mga ganito, dapat nilalaro talaga sila at nakikita natin yung galawan. And then, alam naman natin yung beauty ng isang Pinay na alam natin kung pasok ba siya sa panlasa o hindi. May mga magaganda kasi na maganda lang sila pero hindi talaga pumapasok yung beauty nila sa panlasa natin. At lalong tayo naiirita kapag nakikita natin na parang pilit na pilit yung mga galawan nila. So, doon sa part na yun, medyo doon dismayado ka. Pero kapag nagpapakitang gilas to, doon talaga lumalaban. Diba? So, yun. So, doon yung excitement doon. Kaya, laban-laban and fight-fight lang. Ganon. At naniniwala naman ako na kakabog talaga yung mga candidates dito. At feeling ko, may laban. Ganon! So, good luck. Para sa sumunod na chika, if not Miss Universe, go MGI, the strong Filipina possible contender for MGI triple victory crown. No? Si Liana Aduana inaabangan ng lahat kung sasali nga ba uli sa Miss Universe Philippines kasi nga di ba nagpaparamdam. So yung iba sinasabi ay nako papansin, ay yung ibang kumbaga para sa akin hindi pa naman kasi na-announce yung official. Just wait. And then, tignan natin sa 16. Kung nandiyan siya, edi nagbalik. Kung wala, edi wale. So, kung sakaling hindi siya sasali sa Miss Universe Philippines, dapat nga ba siyang sumali sa Miss Grand? To be honest, ako, kung tatanungin mo ko, ayoko talaga siya mag-compete this time. Siguro, mas maganda na mag-compete siya sa 2027 for Miss Grand. Kung sakali. Kasi parang common sense na lang yan Nakadalawang kuha na tayo ng corona. Tingin ninyo, ibibigay sa atin yung pangatlo. Parang hello. So, parang kasapangan na yan. Give chance to another. Ako tama lang magpadala ang Miss Grand na halimbawa, yung parang hindi mo inaasahan na mananalo. Kumbaga parang tama lang na siguro makarating tayo sa top 5, yung mga tipong ganon. It's enough for me. Or makapasok tayo sa top 10, I'm contented na. Yung mga ganon. Kasi, yun dapat. Kasi dapat bigyan din ng chance yung iba. At yung iba naman, ngayon, kung gusto natin mag-sandwich win or bumalik sa atin yung corona, doon tayo magpadala sa susunod na taon nang talagang alam mo na dapat dominante. Yung mga ganon. So, hindi ko alam kung saan nang gagaling yung, ay sana tayo pa rin ang manalo ng Miss Grand. Parang, huwag na lang magpapageant. So, magbigay na lang tayo ng kandidata kay Mr. Nawat, o koronahan mo to, o koronahan mo to, o koronahan mo to. Diba? So, medyo hindi ganun ka bongga kasi yung idea. So, ngayon, ako, kung magbabalik siya ngayon dito sa Miss Universe Philippines, make sure lang na sana yung mga mali
noong nakaraang laban niya from Binibini, from yung mga maling atake ba niya, baguhin niya yon. Kasi kahit pa sabihin natin magbalik siya this year, kung ganun pa din ang magiging eksena niya, mahihirapan pa din siyang manalo. I love Liana Aduana. She's pretty, body, beauty, talaga nandiyan and brain. At kaya naman niya, bakit hindi? Pero siguro meron lang isang aspeto na, mo yon, medyo nagpapahold sa kanya. At yun siguro yung hanapin niya para mas lumabas talaga yung bulaklak na, mo yon, na kuminang at bumango. Di ba? And then plus, looking forward ako na kung a-accept ba siya ng ibang crown. Kasi kung universe lang maaaring mauwi sa wala ang laban niya, maaari din naman na manalo. Pero kung doon siya believe sa sarili niya, di go. Pero sana kumuha siya ng ibang crown para hindi sayang yung laban. Pwede kasi siyang mag-Miss Cosmo or mag-Miss Supranational. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.